Good day to all the viewers. Today we were going to tackle SRTF algorithm. Dito meron tayong process P1 to P5 at arrival time from 0 to 14 at may kanya-kanya silang burst time. Una, pag-plus-plusin natin lahat ng burst time. Then, magsulat tayo ng numbers mula 0 hanggang 20. 20 ang pinakadulo sapagkat yun yung pinakang sum nung ating burst time. Then, guhitan natin ito isa-isa sapagkat gagamitin natin ito upang malaman natin yung waiting time at yung turnaround time. Magsisimula tayo sa P1. Sa arrival time niya ay 0. Lalagyan natin ito ng burst 2. Si P2 ay burst 3. Si P3 sa arrival time niya ay 5 at ang burst time niya ay 4. Si P4, ang kanyang arrival time is 9 at ang kanyang burst time ay 5. At si P5, ang kanyang arrival time is 14 at ang kanyang burst time ay 6. So dito, magsisimula ang bilang natin sa 0, which is process 1. Ang kanyang burst time ay 2, so bibilang tayo ng 1, 2, at sa time 3, natatapos ang P1. Sunod na ipaprocess niya ay si P2 sapagkat si P2 ang may pinakamababa o shortest burst time which is 3. Kasunod ay si P3 sapagkat meron siyang burst time na 4. So bibilang tayo 1, 2, 3, 4 at matatapos siya sa time 9. So dito sa SRTF, kung sino ang may pinakamaliit na burst time, siya ang maunang i-process. Ang kasunod ay si P4 na mayroong burst time na 5. So bibigyan 1, 2, 3, 4, 5 at matatapos si P4 sa time 14. Last process ay si P5 na mayroong burst time na 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natapos siya sa time 20 at siya ang kahuli ang pinrocess sapagkat siya ang may pinakamalaking burst time. Dito, isulat lamang natin kung kailan nagsimula o nag-arrive ang isang process at kailan ito natapos. So meron tayong 0 to 5, 9, 14, at 20. Dito naman ko-compute natin yung waiting time. I-copy lang natin yung arrival time natin mula 0 hanggang 14. Lagyan natin siya lahat ng minus time sapagkat ma-minus natin to dun sa arriving time ng bawat process. Si P1 ay nag-arrive
nung time 0. Si P2 ay nung time 2. Si P3 nung time 5. Si P4 nung time 9. At si P5 na nag-arrive nung time 14. Then, subtract natin sila isa-isa. Then, kukunin naman natin yung ating turnaround time. So, copy ulit natin yung ating arrival time mula 0 hanggang 14. Then, lagyan ulit natin sila ng subtraction sign. So, si P1 natapos nung time 2, si P2 natapos nung time 5, si P3 natapos nung time 9, si P4 natapos nung time 14, at si P5 natapos nung time 20. Then, subtract ulit natin sila isa-isa. Add natin lahat ng waiting time para makuha natin yung average waiting time. Ganon din sa turnaround time. Sum natin lahat-lahat upang makuha din natin yung average turnaround time. Then divide natin kung ilang process meron tayo. So, meron tayong 5 process, so di-divide natin siya sa 5. Ganon din sa turnaround time. Sum ng lahat ng turnaround time, then divide kung ilan process meron tayo. So, dito meron tayong 5. So, di-divide natin siya sa 5. Then, divide natin yung sum sa number of process. So, 0 divided by 5 is 0. So, ang average waiting time natin ay 0. At kukunin din natin yung average turnaround time. So, si 20, di-divide din natin siya kung ilang number of processes meron tayo. So, 20 divided by 5, ang average turnaround time natin is 4. Yun lamang po at maraming salamat.